faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa lahat para po sa ating faith book ngayong gabi ito. Makikita po natin dyan sa Genesis chapter 6 verses 5 to 8 at ang sabi po dyan sa ESV, "The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord regretted that he had made man on the earth, and it grieved him to his heart. So the Lord said, I will blot out man, whom I have created from the face of the land, man and animals and creeping things and birds of the heavens, for I am sorry that I have made them." Sa verse 8 po, "But Noah found favor in the eyes of the Lord." Ito pong pag-aaral natin ay pinamagatan kong God's nature that we can trust. Dalawang punto po yung pag-aaralan natin dito. Number 1 is man's nature, at number 2 po ay God's nature. Sa man's nature po, makikita po natin yan sa verse 5 na talagang sinabi po dyan yung nasa puso ng tao. Ngayon po ay kasamaan lamang at hindi lang isang beses nangyayari, kundi palagi. Continually, yung sabi sa verse 5, na hindi lang yung heart ang evil, hindi lang yung thoughts ang evil, kundi they are evil continually, and even the intention of the thought. Makikita natin yan, nagana po ang kasamaan, nagana po ang kasalanan sa ating lipunan. Kahapon na nakita nyo naman, or nabalitaan nyo yung naganap na rally dahil sa korupsyon na nangyayari sa gobyerno natin. At ano nga po bang ang sanhi nun, kundi kasamaan sa puso ng tao. At ito po ay isang katotohanan na talagang pinakita sa atin ng Biblia, hindi lamang dito sa ating pinag-aaralan ngayon, kundi sa iba't ibang bahagi po. Sinabi na yan. Sinabi ni King David sa Psalm 51 verse 5 na, "In sin you have conceived me." Ibig sabihin, pinaglihi siya sa kasalanan. Hindi pa siya pinapanganak, makasalanan na siya. Sa Romans 3 verse 10 and 23, pinakita rin po yan, "All have sinned, there is none righteous." Ano po sa verse 10? Dahil yun po ang likas ng tao. Kaya talagang hindi tayo pwedeng dapat umasa sa tao, whether yan ay sa kaligtasan natin or sa sustenance natin. Ang maasahan naman po natin ay ang ating Diyos. Pero makikita din natin that yung pangalawang nature is God's nature. Ano po bang kalikasan ng Diyos? Dito po sa pag-aaral natin, makikita po natin siya ay isang personal na Diyos. Hindi porke siya ay makapangyarihan, siya ay all-knowing, hindi na siya apektado ng nangyayari sa mundo. Na kanyang nilikha. At sinabi po dyan na siya ay apektado. He is deeply affected. That's why sabi dyan, he regretted, na siya ay nanghinayang. Sa ibang translation, he repented. Dahil yun po ang nature ng Diyos. Siya po ay personal na Diyos. Siya po ay apektado ng desisyon natin, whether tama po yan o mali. Siya po ay apektado ng nangyayaring injustice sa ating, hindi lamang sa ating bansa, kundi nangyayari sa buong mundo. Pero siya po ay isa pa rin omniscient God. Huwag natin sabihin na, sabi sa verse 6, nagsisi ang Diyos. Ibig sabihin, hindi niya alam yung nangyayari. Alam po ng Diyos ang nangyayari. Pero hindi po ibig sabihin nun, wala siyang pakialam. Dahil alam niya, may pakialam rin siya, kaya po siya ay nasasaktan dun sa nangyayaring kasamaan sa mundo nung time ni Noah at maging hanggang ngayon. Pero makikita po natin dyan na ang Diyos ay banal at just. Siya ay isang He is a just God. At siya ay banal na Diyos. Kaya po sinabi niya na dahil sa kasalanan ito, sa kasamaang ito na nangyayari sa mundo, malilipol ang lahat ng nilalang. Whether yan ay tao, o hayop, or ibon, or insekto,
yan po ay nilalang ng Diyos at yan po ay kanyang lilipudin. Pero hindi po doon natapos yung ating storya, hindi po doon natapos yung ating passage. Ano po? Dahil sabi doon, but Noah found favor in the eyes of God or in the eyes of the Lord. So, sinabi rin po doon na merong tinalaga na maliligtas at yun nga po ay si Noe. No? Sa English siya si Noah. Ano po? At makikita po natin dito na ang Diyos, sa kabila na siya ay just, siya ay holy, siya pa rin ay gracious. Ano po? May biyaya pa rin po. At yun yung katangian ng Diyos. Yun yung kalikasan ng Diyos na dapat nating pagtiwalaan. Ano po? Nakikita natin ang paghihirap, nagdulot ng kasamaan at korupsyon siguro sa ating gobyerno. At humihingi tayo ng tulong sa Diyos dahil ligtas tayo from this corrupt government. Pero siya lang din po talaga ang malalapitan natin. Siya lang din po ang pagkakatiwalaan natin. Dahil po, siya ay banal, siya ay tuwid, siya ay just. Kaya magkakaroon po ng hustisya. At mas nakakatakot pong harapin ang hustisya ng Diyos kaysa sa hustisya ng tao. Dahil dito pwede silang mga ibang bansa lang, kala nila ligtas sila. Pero ang maganda rin po ay kung tayo man yung nagkakamali, kung tayo man yung gumagawa ng kasalanan o kasamaan, mapagkakatiwalaan po natin ng Diyos dahil siya ay mapagbiyaya. Hindi po sinabi sa verse 8 na Noah earned the favor of God. Sinabi lang doon that Noah found favor in the eyes of God. At yung pangalan nga po ni Noah, ang ibig sabihin ay kapahingahan. Ibig sabihin, ang buong mundo nung time niya ay pagod na sa kasamaan. Nakakapagod po ang puro kasamaan sa lipunan. Pero si Noah po yung naging kapahingahan ng sangkatauhan ng time niya. Dahil siya yung niligtas ng Diyos. At tayo sa panahon natin ngayon, meron ng humarap ng hustisya ng Diyos para sa atin. Meron ng humarap ng paghuhukom ng Diyos para sa atin. At yun ang ating Panginoong Jesus. Ano po, siya ay nagkatawang tao. Hinarap niya ang hustisya ng Diyos kung siya ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Hindi siya nagkasala kundi tayo. At yun yung salvation, yun yung katangian ng Diyos na mapagkakatiwalaan natin. At sana po sa ating araw-araw na pamumuhay ay lagi tayong magtiwala sa katangian, kalikasan ng Diyos. Maraming po salamat. Tayo po manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa oras na pambinigay sa amin parang pag-aralan. Although introduction pa lang po, pero nasilip namin, Panginoon, kung paano niyo pinili si Noah. Hindi po dahil sa kanyang galing, sa kanyang kabutihan, kundi dahil sa inyong biyaya. At nawa po, Panginoon, mamuhay kami ayon sa inyong biyaya sa araw-araw. Sa kabila po ng kasamaan na nangyayari sa amin, ay kayo pa rin po, Panginoon, ang mag-ahari. Kayo pa rin po, Panginoon, ang malulihati. Ito po kami sa madalangin sa pangalan ni Jesus.